Eh, meron po sila isang leader na lumapit po sa akin. Kung sabi ko, kung gusto mo, bubugin ko na lang sa haras mo. Kasi lumapit sa akin. Bigla na lang niya po akong sinapa. Kuha daw kayo mga documents. Baka sir, hindi po ako yung nakakausap niya. Kasi Sinisigaw ko po sa kanya na walang schedule. Sabi ko sa kanya, hindi po pwede dyan. So, kasi lumapit sa akin. Bigla na lang niya po akong sinapa. hanggang ngayon ay hindi pa rin na-file yung kaso. After ko po na mabigyan siya ng request, sir, hindi na po siya bumalik sa amin. Kasi kung ganyan, parang ni-reassign pero yung mismo ng bugbog gumamit ng dahas at wala naman pinataw na parusa kahit man suspension, wala, abay dapat may kailangan gawin ng ating JNT dyan. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Lumapit po ako sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Ako po ay humihingi ng tulong kay Sir Ben Tulfo upang maaksyonan ang pambubugbog sa akin sa loob ng kumpanya. Nagkaroon kami ng pagtatalo ni alias Usman patungkol sa selyo ng truck na kung saan mali ang kanyang pagkakakabit at ito ay sinabi ko sa kanya hanggang siya ay magalit sa akin. Sinugod nila ako ng magkaibigan, pinagsasapak ako, tinadyakan, sinipa. Sir Ben Tulfo, Sir Car Tulfo, sana po'y matulungan niyo ako na managot yung mga taong nambugbog sa akin sa loob ng aming kumpanya. Maraming salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Okay, so makakausap natin ngayon sa linya si Rodolfo de la Cruz. Magandang umaga po sa inyo, Sir Rodolfo. Hello po, sir. Okay, Sir Rodolfo, ikaw ay lumapit sa aming tanggapan dahil ikaw ay pinagtulungan ng inyong mga kasamahan. Tao po ba? Opo, sir. Pakikwento nga sa akin, simula nung una, bakit umabot sa punto na nagkaroon ng bubugan dyan sa iyong workplace or sa lugar ng trabaho? Sir, January 11 po yun. Hindi, okay sir. So, January 11, nangyaring insidente. Ano to? Gabi o madaling araw? Madaling araw po, sir. Okay, madaling araw. Ano po nangyari sir? Bakit po nagkaroon ng kainitan between you and ng mga tao dun sa lugar? Ano po nangyari? Sir, ang pinagmulan po nun is tungkol po dun sa selyo ng truck. Mali po yung kabit niya, sinabihan ko po siya. Tapos, pinalitan niyo po yun. Tapos po, nung pumunta po ako sa side door ng truck, wala po selyo. Sabi ko po sa kanya, walang selyo to, hindi pwedeng ibiyahe kasi pabiyahe na po. Hanggang sa nagsisigawan na po kami kasi medyo nagsisigawan kami, malalim po. Okay. Sir, okay sir. Regarding sa issue ng seal, yung pinag-uusapan, tama po ba? Opo, opo. Paano po ninyo sinabi doon sa tao yung issue ng seal? Kasi sinabi ko po ng sir, sa totoo po, nung po sa ano po, lapit po kami, sabi ko sa kanya, mali. Nag-aayos lang po kasi pinalitan niya po yun. Nung pumunta po ako sa side door, mahaba po yung truck. Ayun, sigaw, malakas po ang boses ko. Sinisigaw ko po sa kanya na walang selyo. Okay, so pasigaw mo sinabi na walang selyo. Opo, opo. Anong naging response ng tao nung sinabihan mo siya na walang selyo yung truck? Lumapit po siya sa akin. Sa tuwing lumapit sa akin. Bigla na lang niya po akong sinapak, patulong po yung... Diretso sa pakagad, nagsasabi ka lang naman? Yes, yun po ang pangyayari, sir. Yun po ang pangyayari. Okay, bakit niya daw nagawa yun? Nakausap mo ba yung tao? Yun po, ang sabi po niya sa akin ay, sir, kinontak na si Contact. Wala naman po akong sinasabi tangat siya. Ang dayo po, marami po makakarinig. Sinigawan ko siya ng tangat, sir. Okay. Ang sa akin po, sabi ko sa kanya, hindi po pwedeng yan. Pero sir, ang nangyari ay parang ang dating sa kanya, yung pagsasabi ninyo ay hindi po tama. Parang ganon. Opo, opo. Kaya po, uminit ang ulo niya, kaya binalikan kayo ng umano'y bugbog at suntok. Opo. Okay. Ngayon, sir, nag-imbestiga ba ang iyong kumpanya dito? Sir, dahil nga po, bugbog sa hindi ko po alam. Pinagharap Hindi, ko so- okay. Okay, sige sir, isa-isa lang no. Pinagharap kayo saan? Doon po mismo sa site. Sa site. Pinagharap kayo ng mismong manager, kung sino man head doon. Opo, opo. Ano pong napag-usapan ninyo? Magpapabarangay po ako ang sabi ko po.
Hindi, bago tayo dun sa magpapabarangay, ano bang napag-uusapan ninyo doon sa kumpanya? Anong sinabi ng head? Pinag-aalis po kami yung time na yun. Pinag-aayos kayo. Pagkatapos, ano naman ang sinabi ng kabilang panig na kausap mo? Meron po silang isang bidder, sir. Merong ano? Lumapit po sa akin. Ang sabi ko, kung gusto mo, bubugin ko na lang sa kakas mo. Yun yun, parang may gano'n na lang. Yung daw kasama niya, bubugin. Yun ang sabi. Pero ano ba mga sinasabi nyo, sir, doon sa head? Kung bakit po umabot sa ganong klaseng usapin? Hindi nga po, napaliwanag po ako kung ano yung mga pangyayari. Okay. Kung ano po yung totoong sinabi ko, kung ano po yung totoong nangyari, yung totoong sinabi. Okay. Ngayon, sir, sinubukan mo ba na magreklamo sa kahit sino, sa iba, magpunta sa police para regarding dito sa issue na to? Kasi, sir, I think January 11 pa magju-June na. Ano pong dahilan kung bakit ngayon lang po tayo nag-uusap regarding dito? Hindi nga po, sir. Nagpunta po ako sa police, sir. Ang sabi ko, kumuha daw po ako ng certified true copy ng letter po dun sa barangay city. Okay. Ngayon po, ayaw po akong bigyan ng barangay city kasi hindi daw po din nakatilanin sa akin. Dahil hindi daw nakatira yung tao na doon. Para saan ba daw yung certificate na yun na hinihingi ng pulis? Ay, nasabi, yung pong letter ko sa barangay, nasabi po, sir. Okay. Hanggang po. Sige, ganito, sir, no? Diretso na natin siguro kausapin yung police investigator dito ng Giginto Municipal Police Station, si Police Master Sergeant Irvin S. Macmelan. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Magandang umaga po, sir. Sir, ano po yung issue na pinag-uusapan po dito na kung saan ay gusto mag-file ni Sir Rodolfo de la Cruz pero may pinakukuha daw kayong documents? Sir, si Sir Rodolfo po, sir, nakausap ko lang po siya nung January 26. Nag-request po siya sa akin, sir, na gawang ko siya ng request for CCTV na ginawang ko naman po, sir. After nun, sir, in-advise ko nga rin po, sir, na bumalik sa akin. Hindi naman na po siya, sir, nakakabalik sa akin, sir. Okay. So, sir, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin na i-file yung kaso kung talagang desidido si sir mag-file ng kaso laban doon sa kabilang panig? Yes, sir. Katulad nga po, sir, ang sinabi ko, sir, after ko po nung mabigyan siya ng request, sir, hindi na po siya bumalik sa amin. Hindi na siya bumalik. Naman po opo, Pero sir, may pinakukuha daw kayo mga documents, di po ba? Yung sir, sa barangay? baka, sir, hindi po ako yung nakakausap niya. No? Kasi sir, yung concern ko lang, usually, kapag mga ganyan, physical injury, bakit may mga certification pa from barangay? Bakit hindi na lang po ba direct filing dapat yung ginagawa dito? Usually, pagka ganyan mga physical injury, for direct filing na lang yan? Yes, sir. Opo, sir. Tama naman po, sir. Oh, for direct filing. So, bakit may hinihingi pang documents dun sa barangay na certification? Sa akin po, sir, nung January 26 ko lang po si sir nakakausap. Yeah. Oh. January 26. Pagkatapos, Opo, ano sir. naging usapan ninyo? Yun nga, nung ginawa ko po siya, sir, ng request, in-advise ko po siya na bumalik sa akin. Pero, sir, hindi naman po na siya bumalik. Hindi, anong in-advise mo, sir? Bakit pinababalik mo? Bakit hindi same day itself asikasuhin na yung pagpa-file ng kaso? Para po, sir, na matulungan ko nga rin po siya dun sa inilalapit niya po, sir. Which is, ano pong klaseng tulong ang gagawin ninyo? Ano pong in-advise Sir, ninyo? para makapag-file kami ng kaso laban sa taong nirereklamo niyo po, sir. Oh, sir, bakit hindi na lang same day itself inasistahan ninyo para ma-file na ng kaso? Sinasabi ni sir, may mga documents pa daw na hinihingi, kaya pabalik-balik daw siya. Sabi ng barangay, hindi daw mabibigay sa kanya. So, talagang hindi na siya makakabalik ng police station dahil feeling niya, hindi kompleto ang requirements niya. Sir, ang station po namin, ako po rin, sir, personal ko po siyang tutulungan sa kanyang nilalapit, sir. Ang At sinasabi mo mag-file ng ngayon, demanda, wala sir. naman problema, sir. Alam ko naman tutulong ka. Bumabalik lang naman ako doon para maintindihan ni sir what went wrong, ano naging problema, bakit umabot sa punto na parang kung saan-saan pa siya pumunta, gusto lang naman siya may file yung kaso, direct filing naman na dapat yan. Yes, sir. Yes, sir. Tama naman po, sir, na direct filing naman po yun, sir. So bakit ano pa bang hinihingi daw sa kanya? Ako, sir, wala naman po akong hinihingi sa kanya noon. Katulad nga po, sir, nung sinabi ko, nung January 26 po siya,
pumunta sa nakausap ko po siya. Okay. At ginawan ko nga po siya, sir, ng request ng CCTV na regarding sa reklamo niya na magagamit din po namin na as evidence O po. sige sir, ganito na lang. Anong action na mabibigay o ma-offer mo dito kay sir? Kasi talagang desidido siya mag-file ng kaso kaya lumapit dito sa amin. Yes, sir. At kami naman po, sir, sa istasyon namin na willing po siya na tulungan, sir. Kung mapaglalaanan niya po, sir, ng araw, sir, makapunta sa istasyon namin, ipoproseso po namin lahat ng mga kakailangan niya sa pagsalapan ng demanda, sir. Tapos sir, kung sakali may hihingin kayo ko, ano man yung requirements na yun, tumulong na kayo sa kanya. Huwag Yes, yung sir. parang Opo, sir. hahayaan nyo lang siya kung saan mapupunta, hindi niya maiintindihan. Mas maganda sir, guidean nyo na. Kasi kayo Yes, naman sir. Opo. dapat ang nag-iimbestiga, nagkakalap na impormasyon para makapag-file ng kaso, di po ba? Yes, sir. Po. Personal lang po kami na mag-aasikaso niya, sir. Alright. Sige, Police Master Sergeant. Ako naman nagpapasalamat. Same day itself. Siguro papuntahin ko na ngayon si Rodolfo dyan. If not, by tomorrow para makapag-file ng kanyang kaso. Okay, sir? Yes, sir. Po, sir. Maraming salamat po, sir. Alright. Maraming salamat sa iyo. Sir Rodolfo de la Cruz, nandiyan ka ba? Yes, sir. Ganito na lang, sir. Nangako naman itong Police Master Sergeant Irvin na magtutulong daw siya doon sa pag-file ng kaso. So, asahan ko, sir, na tutulong siya sa iyo. Balitaan mo kami regarding doon sa pag-file ng case. Okay ba sa iyo yun, Sir Rodolfo? Opo, sir. Sir Rodolfo, maraming salamat sa iyo. So ngayon naman, sinubukan natin na makipag-usap dito sa umano'y JNT ang kanyang kumpanya. Ngunit kailangan pa raw ng approval mula sa kanilang headquarters bago sumagot sa programa. Ganito na lang ang gusto ko sabihin dito sa JNT. I do understand nagkaroon ng reassignment si Rodolfo or what. Pero sana man lang pinaintindi nyo sa mga tao ninyo kung anong klaseng aksyon ang mga ginawa ninyo. Para lang klaro. Kasi kung ganyan, parang ni-reassign pero yung mismo ng bugbog gumamit ng dahas at violence, wala naman pinataw na parusa kahit man suspension, wala dahil sa insidente, abay dapat may kailangan gawin ng ating JNT dyan para ayusin. So sana narinig ng JNT ang ating concern dito kasi it causes possible problems sa inyong mga tauhan na iniisip, ay, re-reassign lang naman kapag nagkaroon ng bugbugan, okay lang pala. So ang sa akin, sana JNT marinig nyo ang aking mensahe at ituwid nyo na yung mga pagkakamali ng inyong mga tao dyan. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.